And your reaction, sir, dun sa naging pagboto po ng Senado to archive? Nasabi niyo, sir, ano kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted in, that's it. Pagka naman ho, sure ka on evidence, sure ka on the justness of it, di ba? It shouldn't stop you from actually refiling it. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. Okay, ayan na nga. Kasi itong si Claire Castro, hindi kasi nakikinig masyado. Kaya ikaw, ang problema mo kasi Castro, atake ka ng atake. To the point na ikaw pa rin yung mapapahiya sa mga kasinungalingan mo at mga fake news mong ginagawa. Itong si Claire Castro ngayon ay sinagot na niya itong si VP Sara, na sinabi ni VP Sara na kayo yung nag-promote na iwasan ang fake news, bla bla bla, kung anong mga pautot ninyo, pero kayo rin ang lumalabag sa mga pinagsasabi ninyo, di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Okay? So, mamaya, ipapakita natin ang video nitong si Auntie Claire Castro, the attack dog of Malacanang, at tayo po ay magre-react kasi sinagot na niya po itong si VP Sara. Okay? Yun ang una natin pag-usapan. At ito, pangalawa natin pag-usapan, ito, anong pangalan nitong kongresista na ito? Si Ridon? Na may nakita akong video na ito pala'y sinibak dati ni former President Duterte. Kaya ang sobrang ingay ngayon. Kaya pala, sobrang ingay nitong tao nito ngayon, no, na in-explain niya dito sa balita na ito na hindi po hihinto raw, di umano. Ito yung bagong attack dog ni speaker. Bagong aso niya. Bakit natin nasabing bagong aso niya? Kasi ito yung laging nagpapamedya ngayon na kumakampi kay speaker, no? Magkano kayang budget na hinihingi nito ni speaker? Mukhang may matinding proyekto itong gagawin, 'di ba? Kasi itong si Ridon, hindi ko lang may kung sure kasi hindi ko siya kilala eh. At sabi niya na ang House of Representatives will never stop no from filing impeachment complaint laban dito kay VP Sara for accountability. Ganyan na po ka-desperado si Tambaloslos. Mamaya, pakinggan natin itong balita na ito at tayo po ay magre-react. At higit sa lahat, no, ang pagpunta ni Presidente Bongbong Marcos sa India at nagkataong napagbigyan ang mga media natin na magtanong sa mga issues, no? Nag-press briefing o nagpa-press itong si Bongbong Marcos at sinagot ni Bongbong Marcos. Tinanong siya kung ano ang mga opinion niya sa nangyari sa Senado at itong sa Supreme Court. Okay? Yan po ang ating ire-react ngayon. Itong full interview ni Bongbong Marcos. Yan ha. Kasi hindi tayo papayag na hayaan na lang natin na bugbugin ang ating si Pangulong Duterte at itong si VP Sara. Okay? Kaya nire-react natin itong mga kalaban ng mga Duterte. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel.
ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto. Unahin muna natin itong si Attack Dog Claire Castro. Okay? Ito yung sagot niya laban kay VP Sara. Claire Castro, pasok. Okay, pangalawa, sinabi niya na gumagawa ang kwento. Totoo naman gumagawa ka ng kwento eh. 'Di ba? Hindi mo pa ikaw na mismo nagsabi niyan kasi pumutok na naman ito ng sagutan ninyo ni VP Sara kasi ikaw kung ano-anong mga sinasabi mo sa media na hindi mo pa nga sure kung nasa Kuwait siya o hindi. Yan ang hirap sa iyo, Claire Castro, kasi kung sasagutin ka, ikaw pa yung parang namimintang. Sinasagot ka lang ni VP Sara, tapos ngayon ikaw pa yung mamimintang kay VP Sara na dapat siyang makinig sa mga tanong para hindi siya malinlang. Hello, ikaw yung hindi marunong makinig. Nakikinig ka kasi sa iba. Merong chismis, usap-usapan na si VP Sara pumuntang Kuwait without travel order or travel approval or something ganyan. Tapos ganyan ka. Nagsasalita ka sa media na hindi mo pa sure. Ang media naman, kagat naman yung media kasi si Claire Castro, yan naman kasi ang inaabangan ng media kung ano-anong mga sinasabi mo. Di ba? Wala kang tamang source, Claire. Wala kang tamang source kung talagang nag-travel si VP Sara sa Kuwait. Hindi mo kinonfirm. Ang dami mong pwedeng gawin na malaman mo kung ito ay totoo o hindi. You have all the resources. Kayo yung administrasyon ngayon. Pero wala kang ginawa. Tapos ngayon, sasagutin ka ni VP Sara na kayo yung nagpo-promote ng wag magpakalat ng fake news. Pero kayo yung nagpapakalat. Ngayon, ibabalik mo kay VP Sara na ganun, ganyan. Ikaw yung gumawa ng kwento. Utot mo talaga. Ikaw yung nag-create ng kwento na meron kang narinig. Sinabi mo pa sinabi mo pa sa media, sinabi mo na totoo kaya na may usapan na nag-travel siya ng Kuwait, ganun, bla 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 bla. Di syempre yung media, may intriga yun di ba? Ikaw, imagine you are the presidential communication officer. From the word itself, communication. Galing ikaw yung representante ng presidential communication officer. Sir, Mr. President, meron kang communication officer na ganito? Nakakahiya naman siguro ito. Hindi ka pa sure sa nabalitaan mo? Isiniwalat mo na sa media? Sa buong bansa? Hindi ka pa sure? Tapos kung sasagutin ka sa mga kwento mo, ibabalik mo sa kanila. Sobrang nakakahiya ka, Claire. Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe Totoo naman gumagawa kayo ng kwento sa Kuwait nang walang travel authority. Oo nga Ano lamang tayo ito dahil hinahanap siya. At mukhang hindi din alam ng kanyang spokesperson kung nasaan ang Vice Presidente. Yun ang nalalaman mo. Kasi hindi mo pa nga alam behind the camera kung anong ibig sabihin ng spokesperson ni VP Sara sa Office of the Vice President. Okay? Kasi
for security reasons, hindi ako naniniwala sa sinabi mo ngayon na ang itong spokesperson ni VP Sara ay hindi alam kung nasaan si VP Sara. Nagpapakalat ka na naman na maling information na sinabi mo dito na, walang alam ang spokesperson ni VP Sara na walang alam kung nasaan si VP Sara? Ganon ang ano niya. Dapat malaman niya. Claire, para ka namang hindi spokesperson rin. Di ba? Bilang isang spokesperson, Claire, ikaw yung tinutukoy ko. Sa presidente, spokesperson ka ng presidente o kung ano mang tawag sa'yo, Presidential Communication Officer, meron kayong protocol, di ba? Na kung kailan sabihin sa media kung nasaan ang presidente o kailan hindi sasabihin kung nasaan ang presidente. That is for security reason, Claire. Kahit man lang, isang mga sagot na ganyan, kung matino ka na pagka-presidential communication officer, sabihin mo sana sa media na naiintindihan natin ang spokesperson ni VP Sara baka may security reasons. Ganon sana. Ang ganawa mo, nag-ano ka? You are fueling the fire para masiraan si VP Sara or yung kanyang PCO, kanyang spokesperson. Hindi alam ng spokesperson kung nasaan si VP Sara? Baka hindi siya nagtatrabaho. O baka umiiwas siya. Parang ganon yung iisipin ng taong bayan. Na naging irresponsable ang Office of the Vice President. Ang opisina, hindi alam kung nasaan si VP Sara. Ano yan? Ganon. Di ba? PCO ka man, Claire. So, alam mo ang trabaho ng isang spokesperson. When to know na dapat mo nang i-media kung nasaan si VP Sara and when to know na dapat nating hindi sabihin sa media kung nasaan si VP Sara for security reason. Alam mo yan. So, sablay ka. Sobrang sablay mo, Claire. At ang sabi natin ito, wala tayong alam sa ating panayam. Wala talaga kang alam. Lagi ka namang walang alam. Alam mo ito si Claire, no? Nagbubububuhan kasi. Alam niya, pero nagbubububuhan para lang makapanira ng tao. Sa ating press briefing, wala tayong alam o information patungkol dito. Kaya nga, wala kang alam eh. Bakit mo sinabi yan sa media? Di umano na pumunta siya sa Kuwait. Utot mo. Tinanong natin ang Office of the Executive Secretary kung may travel authority. Ang sabi niya, at that time, nung press briefing, may travel authority lamang siya for July 5 to July 28. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya bago ka mamimintang na hindi masamang maging responsable, sabihin mo muna yan sa sarili mo. Be a responsible presidential communications officer. Huwag mo nang magpuputak-putak yung bibig mo kung hindi mo sure kung nasaan yung vice presidente. Yun ang point ko dito. Huwag mong ibalik ang kamalian na ginagawa mo. Sinabi natin, bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanyang panayam na wala siyang nakita or... Ayun naman pala eh. Sinabi niya eh. Kahapon nga, no? Na-observe natin ni VP Sara, tinanong niya ng tinanong yung media. Totoo ba yan? Kinonfirm ba yan na siya mismo? Sinabi ba talaga yan ni Claire Castro? Tingnan mo si VP Sara, clarify niya muna ang tanong ng reporter kasi ayaw ni VP Sara
na mag-create na naman ito ng sagutan. Eh ikaw, wala kang ganyan eh, wala kang preno, basta kay, ano ka lang eh, panira lang kayong panira. Sagot lang ng sagot. Inagmukha ka tuloy clown na katawa-tawa, Claire. Hindi ko ano sinabi natin, but still, nagtinda kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Eh, totoo naman eh. Ikaw ang talo. Eh, sa totoo nga, ikaw yung talo dito, Claire eh. Kasi, wala nang naniniwala sa'yo. Mas maniniwala pa kami sa mga sinasabi ni BP Sara. Yan ang totoo. Definitely, wala tayong binanggit kasi nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natatanda. Wala kang binanggit. Pero ikaw yung nagsimula sa kwento na yan na, may akong nakalap akong impormasyon. Baka na naman meron na namang mag-edit ng video dyan at mapapahiya ka na naman na ano yung sinabi mo dati, ikaw rin ang pumatay sa sarili mo sa sinabi mo ngayon. Pagnoon, kung Sabado, Claire, hindi lang, baka akala mo, Claire, na lahat ng mga pinagsasabi mo dati ay hindi na makakalkal ng taong bayan. Baka nakalimutan mo, Claire, na meron ng social media ngayon at lahat nakatutok sa iyo sa mga pinagsasabi mo. bago tayo pumunta ng India, na magpabiyahe ang Pangulo, ang Vice Presidente, papunta Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong confirmation. Wala kang sinabi, pero you are fueling the fire. Sabi mo, di umano. May nakalap tayong impormasyon na nasa Kuwait siya ngayon. Anong tawag mo doon? Bakit kailangan mong sabihin yon? Kung hindi ka pala sure, di ba? Dahil wala tayong alam patungkol dyan. Wala ka naman talagang alam eh. Sa simulat sa pool. So muli, sana yung mga nagtatanong kay Vice Presidente, maging responsible sila para Sabihin mo yan sa sarili mo. hindi nagiging source of fake news Ikaw yung source of fake news. ang Vice Presidente kasi sumasagot siya na hindi niya natidinig kung ano sinabi natin. Ikaw, wala ka talaga. Sumasagot ka lang ng chismis. Nagpapakalat ka ng chismis. While si BP Sara, sa na-observe natin kahapon, talagang vinalidate at bine-verify muna ni BP Sara bago siya sumagot. So sino ngayong nagpapakalat? Ikaw tuloy ngayon ang nagmumukhang, anong tawag sa'yo, Claire? Attack dog. Attack dog ka. Punta tayo dito sa kay itong nagpuputak-putak ngayon na bagong aso ni Tambaluslos. Ito. Malabo nang buhayin pa ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Kaya ayon sa Kamara, sakaling tablahin ng Accept na nila na malabo ng mag-reverse ang Supreme Court. Korte Suprema ang kanilang apela, desidido silang ihain muli ang kaso sa susunod Of course, alam na namin yan. Talagang magkaso kayo ulit kasi desperado kayong ma-impeach si VP Sara eh. na taon. Narito ang agenda report ni John Manalo. Suntok sa buwan para sa ilang mambabatas ang muling pagbuhay ng impeachment ni VP Sara ngayong pinatay na ito ng Senado. Wala pa rin kasiguraduhan kung babaligtarin ba ng Korte Suprema ang ruling nito na unconstitutional. Walang kasiguraduhan? Sigurado na yun. Sigurado na yun. Unanimous na yung decision. Alam na ng mga judges dyan na sila ay magkapareho ng pananaw. Unanimous na boba yung House of Representatives. Ay nako. Doon pa lamang sa mga i-file ninyo na impeachment complaint, sobrang dami. Labag yun sa konstitusyon, di ba? Boba! Halatang talaga, no? May balak sa pamumulitika sa Vice Presidente. Ang impeachment complaint laban sa bise. Ayon kay Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon, kung matalo ang Kamara sa inihain nitong motion for reconsideration sa SC,
Ang susunod daw nilang hakbang ay ang Kung matalo ang Kamara, talo na kayo eh. Matatalo na kayo, expect nyo na. pagre-refile ng kaso sa 2026. Magre-refile sila sa February 6, 2026. Archiving is not exactly killing the entire thing. No? So, in the event that the MR is reconsidered, yun ho yung magiging basis for the Senate to unarchive it. Di ba? Instead of outrightly dismissing it. Giit ni Ridon, ang punto lang naman ng impeachment is to extract accountability from the Vice President. Lalo pat mabigat ang basihan tulad ng Mabigat ang basihan. Talaga bang mabigat? Bakit dito kayo ngayon nakatutok sa impeachment ni BP Sara kung mabigat ang basihan? Mas mabigat yung basihan sa flood control. Kasi kitang-kita ng mata. Hindi lang kita, talagang nafe-feel sa mga paa ng taong bayan na yung baha umaapaw na hanggang leeg. Yun ang dapat imbestigahan. Yun ang matinding basihan na dapat nating imbestigahan. Yung flood control na yung kabalastugan ng mga congressman na kaninong proyekto yan. Si Mayor Isko nga plano siyang makipag-usap kay Bongbong Marcos para isiwalat sino itong mga government officials na nagpapatayo ng flood control na hindi naman gumagana, na hindi nakokontrol ang flood, di ba? Gustay umano ng milyon-milyong pisong confidential funds ng kanyang mga opisina at ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng first couple at House Speaker Martin Yan Romualdez. kasi ang dami niyong i-file, tingnan nyo ngayon. May nakitang lapses. Bagamat nais ng Kamara ng agarang paglilitis, nagpapasalamat pa rin daw si Ridon na hindi tuluyang dinismiss ng Senado ang kaso. I think House members would definitely be interested in refiling it, whichever mode it takes, no? Whether through the mode of going into the committee. Ito, maraming nagtataka bakit grabe itong ingay niya ngayon Yun pala, may video na nakaraan na isang video na sinabi ni former President Duterte, no? Na sinibak pala ito sa pwesto. Sinibak. Patungkol doon sa kanyang travel ba na kailang beses raw nagta-travel. Something ganun yung issue Kaya raw sinibak. And justice, whether to the mode of going into plenary through an automatic transmittal. Pagka naman sure ka on evidence, sure ka on the justness of it, di ba? It shouldn't stop you from actually refiling it 19 senators ang bumoto in favor of archiving the articles of impeachment. Sa ngayon, aabangan daw ni Ridon kung ano ang magiging desisyon ng SC sa apela ng Kamara. Pero patuloy siyang naninindigan na kailangan ng sumagot ni VP Sara sa mga alegasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Joan So, ayan klarong-klaro yan. At alam natin na ganun talaga ang mangyayari. Hindi mabubuhay ito at hindi ito marireverse sa Supreme Court. Kaya, super prepared na itong si Martin Romualdez at ang kanyang mga galamay na mga tuwadcom, handang-handa na itong mga kaalyado, ang mga halik sa puwet na mga kongresista na mag-file na naman sila ulit sa 2026. Kasi hindi sila titigil hanggat hindi ma-impeach itong si VP Sara. Diba? Desperado. Halatang halata na pamumulitika. At ito na may duda ako sa opinion ko duda ako na there will be a big tendency na ibabasura na naman ito ng Supreme Court. Kasi sasabihin na naman ng Supreme Court, atat na atat talaga kayo sa inyong mga ambisyon dyan sa pamumulitika. Ibasura natin to. Gagano na naman yung sabi ko, Ridon, Speaker,
good luck. Kung kayo'y mananaig ba. Ito. Pakinggan na natin ngayon itong interview ni Bongbong Marcos at sinagot na ang mga issues at mga reaction niya patungkol dito sa SC ruling at desisyon ng Senado to archive the impeachment trial. Ito, Bongbong Marcos, pasok! Can we ask your thoughts or reaction doon sa Senate's decision to archive the article? Sara, one of the framers po ng 1987 Constitution, si Attorney Christian Monsod, said it amounts to a dismissal. And you've mentioned, sir, It amounts to? to a dismissal No. po. That let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. This is not, doesn't mean, this does not decide the merits of the case. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment case. And your reaction, sir, dun sa naging pagboto po ng Senado to archive? Nasabi niyo, sir, ano kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted in, that's it. Ang kanyang reason daw na ang kanyang explanation dito sa na-observe niya ay hindi pa ito totally nasagot ni VP Sara. In layman's term i-explain ko sa inyo. Hindi raw napatunayan na si VP Sara ay malinis. Hindi napatunayan ni VP Sara na hindi siya kurakot. Ang napatunayan dito, hindi raw matuloy ang proseso sa impeachment trial, ang impeachment procedure. Mr. President, kung boba ka naman, kaya nga hindi itinuloy ng Supreme Court at ang Senado itong impeachment trial kasi may nakikita na sila na lahat ng ito ay pamimintang laman dahil sa politika. Okay? In-explain ko ito in layman's term para kasi iba naman kasi yung language ng SC at yung Senado, no? Malalim. So, generalize natin. Yun ang nakita. So, meaning to say, malinis si VP Sara. Hindi man niya totally na-defend niya ang kanyang sarili doon, pero may nakita na ang Supreme Court at ang Senado na itong House of Representatives, there is a big tendency na pamimintang lahat ito kasi kaaway nga sa politika. At hindi yan po pwede sa ating konstitusyon na ganun. Na magtatanggal tayo, delikado, magtatanggal tayo sa second highest ranking official of the country, dahil lang sa mga ambisyon at kalaban politika. Di ba? Kasi sabi ni Bongbong Marcos dito, it doesn't, merit of the case daw. It doesn't conclude daw. Di ba? I keep telling you, the executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve. Kaya nga, impeachable officer ka, dapat ka rin ma-impeach eh. Dapat ka rin. Bakit ko nasabi? Kasi ang dami rin. Sabi nga ni VP Sara, di ba? I can give you an example na maraming ginawa itong si Bongbong Marcos na impeachable offense. Yan ang sabi ni VP Sara sa interview niya. Myself in any That was last year, di ba? of this. So, it's really the Supreme Court, the Senate, and the House. So, yun ang kanilang. That's where the decisions were made between on the issues between the House, the Senate, and the Supreme Court. The Supreme Court has decided, and like I've said, that's it. That's the Supreme Court has decided. Thank you, Mr. President. The next question from Eden of Net25. Ayan, si Eden, no? Yan ang muntik nyo ng pinatalsik sa Malacanang. Buti nandyan pa yan.
Oh. Mr. President, Kasi ito, okay naman si Bongbong Marcos at si Eden, walang problema. Si ano lang talaga, insecure lang talaga itong si Castro kay Eden, di ba? Di ba? good morning po. Morning. Mahirap pala ang mojo. Ito po. Reaction lang po ng Malacanang dun po sa GSIS investment po sa isang online game gambling, yung DG Plus daw. Paano po, pero nalugi yung kanilang investment. Isa po ba ito sa mga factor kung bakit No. may apprehension ang government? No, nothing. I didn't even know about that. Hindi ko alam na may ganun yung GSIS. Oh, kasi may ano yung GSIS may kasalanan rin eh. Ininvest yung pera nila sa online gambling. Oh, Mr. President, hindi mo ba naisip yan na sobrang lala na ang gambling sa Pilipinas? Pati GSIS na ininvest na yung pera? Di ba? At Mr. President, maraming dismayado sa inyo. Bakit wala kang action dito sa online gambling na dapat gusto ng mga pamilyang nabibiktima dito sa online gambling na tanggalin mo na yan. Sobrang hirap na yung mga pamilya na ang kanilang members of the family ay lulong na lulong dito sa online gambling. And it really affects on their daily lives. Pero wala kang ginawa. Nagtatanong ako ngayon sa iyo, Mr. President. Baka may kaibigan ka na pagmamay-ari nito, no? Sana naman, Mr. President, tanggalin mo itong online gambling na ito. Huwag mo nang isipin kung meron mang mga oligarchs o mga malalaking tao na masasagasaan ito. Tanggalin mo yan. If you really love your country, if you really love the Filipino people, tanggalin mo itong online gambling. Mr. President, tanggalin mo. 100%. But no, the revenue side of it is simply not a part of the discussion. Of course, we use that revenue that we Kasi malaki yung kita. are collecting, but that's not really the main point. The complaint against any of these activities If the revenue is not the main point, edi tanggalin nyo na yan Useless pala yan is really the social cost. So yun ang Hindi nyo matanggal-tanggal. Ako may opinion hindi nyo matanggal-tanggal yan kasi ang laki ng revenue niyan. Malaking pera yan sa mga gobyerno na makuha sa gobyerno. At hindi natin alam, yung iba rin, nakinabang rin kung ano-anong mga huwag nyo lang tanggalin itong online gambling. Heto, may bayong tayong ganyan. May mga padulas Padulas na sobrang dulas. pag-aralan natin na mabuti. That is why we are organizing. Ano yun Analysis lang natin yun baka may ganun. Nasabi natin I don't know what you call them. Internally we're calling it a conclave. To put all of the interested parties, such as of course CPCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the Bongbong Marcos, ang dami na naming nabalitaan na maraming pamilya ang nawasak dahil dito sa online gambling. Ikaw, hindi mo talaga malalaman kasi mayaman ka Hindi ka nag-online gambling kasi mayaman na kayo. Ang biktima rito yung mga pobre nating mga kababayan na nangangarap ring magkapera. Pero mas lalo silang naging mahirap kasi wala naman talagang nananalo dyan sa online gambling na yan.
police, what are the effects in terms of criminality, and we really have to Criminality, ang dami nang nag-away, Mr. President. examine what are the options. Ano ba talagang policy natin dapat gawin dito sa illegal gambling? Because it's not that simple. Ang nagiging sigaw lagi, ban this, ban. Ganito, example lang. Ano ang nangyari sa Isabong? Binan natin, natigil ba? Magkano ang pusta sa Isabong? 50 centimos. So, lahat talaga. Natigil ba? Kasi, pataphaw lang yung ginawa ng gobyerno eh. Kung si Duterte pa ang presidente nito, if ang online sabong ban, talagang hindi lang hanggang ban. Imo-monitor mo pa yan kung they continue or not. Ang hirap sa'yo, gagawa ka lang ng batas, pagkatapos na, pabayaan mo na, basta ka nakagawa ka na ng batas. Yan ang hirap sa'yo. Di ba? Pagkatapos mong inutusan ang House of Representatives at Senate to make, mag-impluensya ka na ganito, may batas tayong ganito, ganyan, dapat gagawin yan ng Senado. Pagkatapos gawin, hindi nyo pinabayaan nyo na, wala na kayong follow-up. Dapat may follow-up yan. Hindi kayo magrarason lang na, ang online sabong, tinanggal natin. Natanggal ba? May illegal silang ginagawa, bla bla bla. Hindi ganun. Patuloy pa rin yung investigasyon. Patuloy nyo pa rin, bilang nagtrabahante kayo na sa gobyerno, patuloy kayong magmo-monitor dito. And that's normal. Yung mga rason mong ganyan, Mr. President, tamad. Ano yan Ano yan? Para kang tamad niyan. Ay hindi na lang natin ibaban itong online gambling na ito kasi hindi man kahit iba natin, nandyan pa rin eh. Tamad ka. Pagkatapos mong iban, i-monitor mo pa rin araw-araw. Taon by taon. Kada taon, i-monitor mo. Kung trabaho yan ng gobyerno. Nadadamay. So let's use that as an example. Successful ba yung pagban natin sa Isabong? Kung hindi, bakit hindi naging successful? Yun ang mga kailangan natin. Hindi naging successful kasi wala kang follow-up. Aralan. Eh ngayon, since nakita natin na nagka-problema, paano natin ayusin yung problema? Ang solusyon ba ay mag-ban o iba yung gagawin natin? Yun ang question ngayon. Ano yung gagawin natin? Kung hindi ban, ano yung gagawin? Actually, ang solusyon dyan, Bongbong Marcos, ban talaga. Kasi nga, because of this cellphone, yung iba kahit, sinabi ba, is a regulatory factor. Hindi. Kahit lagyan mo pa yan ng regulations, Mr. President, the fact ngayon na cellphone na ang mga ginamit dito sa online gambling na ito, yung mga bata natin, yung mga estudyante natin, mga underage to play this illegal gambling na ito sa online, makapaglaro pa rin gamit ang mga cellphones ng mga let's say sa kanilang kamag-anak na 18 above. Kasi ang makapaglaro ng online gambling 18 up sa pagkakaalam ko kasi kung ako yung kung ako ang tatanungin nyo, hindi kung ako yung gagawa ng regulatory nito ng online gambling, sasabihin ko sa rules ko, ang makalaro lang dito mga mayayaman. Kung meron kang 100,000 a month na income, yun ang makapaglaro ng online gambling. Ganon sana yung regulatory nyo. Paano yung guidelines nyo, yung terms and agreements dyan, if you are 18 years old pataas, makapaglaro ka ng online gambling. Yan ang gagawin ninyo. Ngayon,
kung isa kang tatay na may pamilya ka, kahit 18 years old ka, may income ka na like let's say 20,000 a month. Tapos naubos mo ang 18,000 pesos sa ka-scatter mo. Ano mangyayari sa pamilya mo? Yan ang pinakaunang dahilan na magkawatak-watak na ang mga relasyon ninyo. Kasi hindi ka na makapagsuporta sa pamilya mo kasi napunta na lahat sa yung pera ninyo sa sugal. 18 years old and up yan ha. Pero ang apektado rito yung mga bata niyang anak ng itong lulong sa online gambling ng isang tatay. 'Di ba? Kahit Mr. President, mag-implement pa kayo na 18 years old pataas ang makapaglaro niyan. Kahit Mr. President, ang naglalaro dito 18 years old pataas, wala pa rin. Ang biktima pa rin dito mga bata. Kasi kapag ang isang mister o ang isang ginang kapag lulong na dito sa online gambling na ito, kahit nga anong gambling mapa-online ba yan o hindi sira na talaga ang pamilya. Diyan na magsisimula ang magigiba ang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. You destroy the family by this gambling na laro. Okay? Yan ang hindi mo maintindihan, Mr. President, kasi hindi mo man mararanasan yan kasi you have all the money. Mayaman ka. Kahit araw-arawin mo pang mag-scatter, Mr. President, kahit maubos pa ang millions of peso mo sa kakasugal mo, Mr. President, hindi pa rin mag-apektado yung pamilya mo kasi may pera pa rin kayo kahit ano. Pero yung mga pobre nating mga kababayan na nag-earn lang ng 6,000, 7,000 a month, sila yung apektado, yung mga mahihirap. Natin. That's what I'm hoping all of these different sectors of society will lead us to a good answer. Siyempre, pakikinggan din natin yung PAGCOR, magkano yung kinikita nila, pakikinggan natin lahat. But all of that... Yan ang ano sa'yo. Yan, makasarili kasi kayo Wala kayong pakialam sa mga mahihirap. Basta malaki lang yung kita sa PAGCOR, malaki yung kita sa revenue nito. Doon kayo sa pera kasi kayo But we have to hear from everyone because it's not a simple... It's not in my view. Ako lang I don't want to influence anyone's opinion here until we hear from the group who will be examining the question. Para sa akin, Mr. President, hindi na kailangan pakikinggan mo pa yung mga ahensya dyan sa gobyerno, mga PAGCOR, kung ano ba diyang mga... Tanggalin mo lahat. Huwag kang matakot kung maraming... sasabihin na naman, ang daming mawawala ng trabaho nito kung tatanggalin natin bla bla bla. How about those people na nagsira yung pamilya sa lulong sa gambling? Hindi nyo ba rin iisipin yun? At hindi ka dapat matatakot kung mawalan sila ng trabaho. They can always have another work, yung matino naman itong work na ito. Pero meron kasing sinasakripisyo natin. Yung mga naglalaro. Di ba? But in my opinion, ban will not take care of the problem. We have Diyan ka mali, Mr. President. At ito ang ikasisira mo. to be a little bit more measured in our response. So yan ang opinion niya Banning the online gambling, hindi yan ang solusyon. Okay, that's your final word. Yan ang ikasisira mo. Hindi ka magugustuhan ng tao sa desisyon mong yan, Mr. President. Yun lang ang masasabi ko so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, narinig nyo si Presidente Bongbong Marcos. Leave a comment, no? Tama lang ba ang kanyang desisyon? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang mga comments ninyo at doon tayo maglatag ng ating mga argumento. Okay?
Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa katotohanan. And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, kung first time mo ito nanood kayo, consider subscribing this channel para updated kayo. Okay? Libre lang ang mag-subscribe walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!